Sa gitna ng malakas na ulan sa barangay Kalinan proper, Davao City, nakunan sa cellphone video ng isang residente ang pagtama ng kidlat. Wala naman nasaktan. Madaling araw nang tumigil ang malakas na ulan doon na nagpabaha sa ilang bahagi ng Davao City gaya ng Carlos P. Garcia Highway. Gumuho rin ang pundasyon ng sidewalk at isang lane sa Davao-Bukidnon Highway. May panibagong oil price hike bukas, 40 sentimong taas presyo sa kada litro ng diesel. 20 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina, gayon din sa kerosene. Ito na ang ika-10 sunod na linggo na may pagtaas ng presyo ng diesel at kerosene. Ika-9 na sunod na linggo naman para sa gasolina. Ayon sa Department of Transportation, ngayong linggo inaasahang maipapamahagi ang fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, nasa 1.3 milyon na driver at operator ang makikinabang. Isahang bigay lang daw ito at kung sakali ay sa susunod na taon na mauulit. Nagulat pero suportado raw na economic managers ang pagpatupad ng Pangulo ng price ceiling sa bigas. Ayon yan kay Finance Secretary Benjamin Diokno. Panukala pa ng kalihim, ibaba ang taripa ng iaangkat na bigas na inalmahan naman ng grupo ng mga magsasaka. Saksi, sina Ivan Mayrina at Maki Pulido. Sa ilang piling lugar pa lang tulad dito sa Navotas, namahagi ng 15,000 pesos na ayuda ang DSWD sa mga rice retailer na nalulugi raw dahil sa 41 pesos price cap para sa regular milled at 45 pesos para sa well milled. Pero ang ilang nakausap namin, hindi nagbenta ng bigas sa ganyang presyo. Kung ibenta ko ng ganon, di sobra-sobra ng logi. Ita-tricycle mo pa, bubuhatin mo pa. Parang hindi. Mahirap kasi pagka walang kita. Sabi ng DSWD, dumedepende lang naman sila sa listahan ng DTI na hinihingan pa namin ng pahayag. Sabi ng economic managers ng gobyerno, naggulat na lang sila nang i-anunsyo ng Pangulo ang price cap sa bigas. Ang justification ng Presidente, under ideal market condition, hindi talaga mag-working person. Pero sa akin, hindi ko naman Pero suportado raw ng economic managers ang price cap. Para mapababa ang presyo ng bigas, panukala ni Diokno, ibaba ang taripa ng aangkating bigas sa 10% na lang. Parang di na raw natuto ang gobyerno, sabi ng Federation of Free Farmers. Kaya nga raw tayo nasa gitna ng krisis ay dahil sa bumabang rice production na bunga raw ng ibinagsak na taripa sa imported rice sa ilalim ng rice tariffication law. We have become too reliant on imports, no? And now their solution is more imports at lower tariff, no? At dahil ang madalas lang naman daw ini-import ay premium na bigas, mga may kaya lang ang makikinabang sa pagbagsak ng taripa. Sa Ilocos Norte kung saan itinampok ang imahe niya sa paddy art, binigyan din ng Pangulo ang pangangailangan mapalaki ang produksyon ng bigas gamit ang teknolohiya. Kasabay niyan, it is equally important for me that the farmer makes a good living. We will come together and bring it to market at an affordable price. Pero kahit kulang pa ang produksyon, nagpako na siya ng price cap. Ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos binigyan din sa isang pahayag na nagkaroon ng price cap ng walang konsultasyon sa economic team at ngayon nagkakagulo sa mga warehouse. Ngayon pinag-uusapan pa raw ang pagtanggal sa taripa sa import. Tila sarkastiko niyang pahayag, wag na lang magtanim ng palay at mag-import na lang. Sa ginagawang ito, baka raw bumangon ng ama niya ngayong birthday nito para magdeklara ng martial law. Sabi rin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat inuna muna ang pagtanggal sa taripa, paghabol sa mga hoarder at fixer, at pagbuhos ng supply ng bigas ng NFA. Sa Kamara, sinabi naman ni 2nd District Representative Joey Salceda, Chairman ng House Ways and Means Committee, na ang pagpapatupad ng price ceiling at mga raid ay nagbalik ng bahagyang kaayusan sa kalakalan ng bigas. Sabi pa ng ilang kaalyado ng Pangulo. Alam naman natin na with a price ceiling, sa pangmatagalan, hindi siya magiging effective dahil nga magkakosya ng shortages. Naging value talaga ng ceiling is isa siyang signal sa ating hoarders na we're gonna go after you. Sabi rin ng NEDA Secretary General nung panahon ng Administrasyong Duterte, hindi epektibo ang price cap. It's going to encourage, instead of selling them, they will hoard. Rice scarcity will be a problem. The supply will be limited. The demand is strong. So you have a problem there. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.
400 kilo ng nabubulok na bangus ang nakumpiska sa Dagupan City. Nakuha ang mga ito sa Magsaysay Fish Market nang mag-inspeksyon ng mga otoridad. Ayon sa City Agriculture Office, hindi na sariwa ang mga isda at hindi na ligtas kainin ng ito. Nanggaling daw sa isang bayan sa Western Pangasinan ang mga ito na ibinebenta sa mas murang halaga. Mga kapuso, hindi lang isa kundi dalawang sama ng panahon ang minomonitor natin ngayon sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang isang LPA nasa labas yan ng PAR at huling namataan ng Pag-asa sa layong 2,885 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo sa ngayon at hindi rin inaasahang tutumbukin ng ating bansa. At ito naman po ang isa pang low pressure area nasa loob naman yan ng PAR at nakita sa layong 860 kilometers silangan naman o east-northeast ng extreme northern Luzon. Hindi inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na lumakas ito at ma-develop bilang bagyo pero patuloy po nating antabayanan ng updates tungkol dito. Pero maging bagyo man o hindi mga kapuso, apektado ng travel extension nitong nasabing low pressure area itong bahagi ng extreme northern Luzon. Posible rin palakasin nito yung hanging habagat o yung southwest monsoon sa mga susunod na araw. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas uulanin na ang Ilocos Region, ganun din ang western section ng Central Luzon. Sa hapon, halos buong Luzon na po ang uulanin. Inaasahan po natin may heavy to intense rains, lalong-lalo na dito sa Ilocos Sur, pati na rin sa Cordillera, Isabela at ilang bahagi rin ng Cagayan. Kaya doble ingat mga kapuso sa posibleng pagbaha o kaya naman mga pagguho ng lupa. May mga pag-ulan din sa Visayas, lalong-lalo na po sa hapon. Inaasahan natin may mga malalakas na pag-ulan dito sa Negros Provinces at ganoon din sa ilang bahagi naman ng Panay Island. Sa Mindanao naman, may ulan po sa umaga sa Sulu Archipelago. Ay nakikita po ninyo, merong mga green and color yellow. Ibig sabihin po niyan, light to moderate rains ang inaasahan. At pagsapit ng hapon, halos buong Mindanao na ang uulanin. Meron naman tayong nakikita ng mga color red and orange dito sa ating rainfall map. Ibig sabihin po niyan, matitinding pag-ulan ang inaasahan lalong-lalo na dito sa Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen at ilang bahagi rin ng Northern Mindanao. At para naman sa Metro Manila, may chance rin po ng ulan bukas. Posibleng malawakan yan at may heavy rains din sa ilang lugar. Kaya kung lalabas po ng bahay, lalo na sa mga estudyante o guro, wag pong kakalimutan ang pagdadala ng payong o kaya naman ay inyong kapote. At ngayon naman, silipin po natin ang 3-day forecast ng Pag-asa sa ilang pangunahing lungsod sa bansa. Sa Metro Manila, magiging maulap po ang kalangitan. Dito po yan sa Miyerkules at sa Huwebes. Ibig sabihin na mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan. Yan po ay kung sakali man na matuloy nga ito nga paglakas ng hanging habagat. Samantala, bahagyang maulap at may tsansa naman ng localized thunderstorms dito sa Metro Cebu at ganyan din ang inaasahan natin dito sa Metro Davao. Yan po ay simula bukas at hanggang sa pagsapit yan ng Huwebes. Pero mga kapuso, posible pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy po natin yang imomonitor. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Nag-hire ng civil complaint ang GMA Integrated News anchor at host na si Atom Aralio laban kina dating Undersecretary Lorraine Marie Badoy at kay Jeffrey Celis. Kaugnayan sa umunay serye ng pag-atake at paninirang puri ni Badoy at Celis kay Aralio at kanyang pamilya sa pamamagitan ng social media at programa nila sa telebisyon. Tinawag din umano ng dalawa na anak ng aktibong CPP Central Committee leader si Aralio at makailang ulit umano siyang ni-red tag. Sa isang pahayag, sinabi ni Aralio na walang basehan ang mga paratang sa kanya ni Celis at Badoy at anyay isa umunong bahagi ng panggigipit sa malayang pamamahayag. 2 milyong pisong danyos ang hinihingi ni Aralio sa civil complaint. At sa isa namang Facebook post, hinamon ni Celis si Aralio na kundinahin ang terorismo at mga gawain ng CPP, NPA, NBF sa mga mamamayan bago magsampa ng reklamo. Sinisika pa namin kunan ng pahayag si Badoy. Sa ikatlong pagkakataon, muling pumutok ang bulkang Kilauea sa Hawaii sa Amerika. Ayon sa Hawaii Emergency Management Agency, wala namang banta sa mga nakapaligid na komunidad pero posibleng mahirapan huminga ang mga residenteng nakalalanghap ng gas mula rito.
Bawal muna ang paglipad ng mga sasakyang panghimpapawid malapit sa bulkan. Ang Kilauea ang isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa daigdig. Pumutok din ito noong Enero at Hunyo ngayong taon. Tinawag ng AFP na pananakot at delikado ang paghaharang ng China sa resupply mission ng Pilipinas patungo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa Baho de Masinloc naman, limitado pa rin sa labas ng bahura ang pangingisda ng mga Pilipino dahil kontrolado umano ng China ang loob. Saksi, sina Joseph Morong at Chino Gaston. Nasa mukha na ng mga crew at mamamahayag ang usok mula sa barko ng China Coast Guard sa sobrang lapit nito sa BRP Sindangan. Mabuti na lang, nakaminor at nakaiwas ang BRP Sindangan kung hindi baka nagsalpukan ng dalawang barko sa gitna ng resupply mission ng Pilipinas pa Ayungin Shoal na nooy hinaharang ng China Coast Guard. Kinat po tayo na alam natin labag po yan sa international na mga panuntunan patungkol sa safety ng paglalayag dito sa karagatan. So, hello! How are you? How are you? Sinubukan natin mag-communicate. Ni hao! Okay, makikita natin, nagbibideo din sila sa atin, no? Yan ang kalapit. At, peace! Isa ang GMA Integrated News sa piling media na pinayagang makasama sa resupply mission noong Biyernes. Personal kong nasaksihan ang nangyaring patintero sa dagat sa paulit-ulit na pangaharang ng mga barko ng China sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard at ang ini-escortan nilang dalawang supply ships. Ang China may 4 na Coast Guard vessel. Kasama rito ang isang dambuhalang barko at 4 na militia vessels na sabi nila ay mga fishing vessels. Sa mga delikadong pagmamaniobra sa dagat, pilit na pinaghihiwalay ng China Coast Guard ang Philippine Coast Guard vessels sa mga supply boat ng Pilipinas. Ang mga militia vessels naman ang tagaharang at tagabuntot sa mga barko ng Pilipinas. Fishing vessels umano ang mga ito, pero kapansin-pansin na nakatiklop ang mga crane at boom ng mga ito. Nakatakip ang mga winch at ibang equipment. Tad-tad din ng communication equipment ang pilot house nito at sa tuktok ng mast may mapapansing water cannon. It is also very dangerous that these maneuvers are being conducted by China because it's very hard to control yung vessels, yung mga barko. So accidents may happen. Yes, sir. And then I also made sure, I emphasized this already during in several press con, that since they are the ones who initiated this illegal action and offensive action, all consequences thereof shall be blamed to the China Coast Guard and to the authorities above them. Habang nakikipagpatentero ang PCG sa mga barko ng China, nakapuslit ang dalawang resupply vessel at na-load ang pagkain at ibang gamit ng mga sundalo. This is, to me, irresponsible behavior on the part of the Chinese Coast Guard. And I think that the world knows who is in the right here. Gaya ng resupply mission sa Ayungin, niradyuhan at hinarang din ng mga barko ng China ang BRP Dato Sanday na nagsagawa ng maritime patrol sa Scarborough Shoal sa Baho de Masinloc. Mahigit 20 radio challenge ang natanggap at 2 beses itong hinarang ng barko ng China. Pero nagtulong-tulong ang mga bangka ng mga mangingisdang Pilipino para harangin ang mga barko ng China Coast Guard hanggang makaangkla ang BRP Dato Sanday malapit sa Scarborough Shoal. Ayon sa mga mangingisdang Pilipino, limitado sa labas ng bahura ang pangingisda ng mga Pilipino dahil kontrolado raw ng China ang loob. Sila talagang hari. Silang hari. Kawawa kaming mga mga Pilipino. Kawawa talaga. Maniwala ka, grabe. Sa Kalayaan Island Group sa Palawan, kitang-kita namin sa aming pagsama sa Maritime Domain Patrol ang mga estruktura hindi lamang ng China kundi pati ng ibang bansa na umuokupa din sa mga shoal o reef dito. Ang Malaysia okupado ang Investigator Shoal o Pawikan Shoal. Ang Vietnam naman okupado ang Bark Canada Reef o Mascardo Reef. Sa ere tanaw ang mga aktibidad dito, naglalakihan ng mga estruktura, may mga truck at mga barko. Sa Calderon o Quarteron Reef na okupado ng China, kitang-kita ang mga tila lighthouse, mga kalsada at gusali. Katapat natin ngayon yung isa sa mga artificial islands na hawak ng China, yung Fiery Cross. At kung titingnan nyo, yung mga pasilidad
dito sa mga artificial island na yan, ay aakalain mo na mga syudad sila sa gitna ng laot. At doon sa bandang kanan, makikita natin yung pulutong na mga Chinese vessels. Sa Kalayaan Island Group, pinakamaraming lugar ang okupado ng Vietnam na nasa 38, sunod ang Pilipinas na 9 at China na 7. Meron din ang Malaysia, Brunei at Taiwan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na pag-iiwanan na ang Pilipinas ng ilang taon at dapat daw mas gastusan ng lalo ang pagpapaganda ng features na hawak ng Pilipinas. Muling nagpahanga si Marian Rivera sa isang bagong dance challenge featuring ang kanta ni Rihanna. Ang banda namang Lola Amor napabilib sa parody ni Michael V sa kanta nilang Raining in Manila. Ating saksiyan. You've been waiting years sa pila para sa isang kape. Ba't ang tiyaga ninyo sa pila, di ba mahal na ang kape? The waiting is over dahil nirelease na kahapon sa Bubble Gang ang bagong song parody ng comedy genius na si Michael V. Yan ang Waiting Here sa Pila by Lolo Canor tungkol sa mga nagtitiyaga sa pila para sa kape. Tila patama rin ito sa mga mahilig bumili ng mamahaling kape pero walang pambayad ng bills. Tigilan mo na ang gastos mo sa kape. Patay pa sosyal, pero purita pa rin. Nakatambak ang bayarin. Ang bagong spoof na ito, inspired ng kanta ng Lola Amor na Raining in Manila. Ibinahagi rin nila sa kanilang IG story ang parody with caption na Bitoy the Genius, such an honor. TikTokerist era na talaga si Kapuso primetime queen Marian Rivera. Muli siyang nanggulat sa bagong dance challenge featuring naman ang kanta ni Rihanna na If It's Lovin' That You Want. At di tulad ng mga naunang dance challenge na naka-casual wear siya, naka-all-white formal wear si Marian habang humahataw sa pagkakataong ito. Balik Pilipinas ang international pop star na si Love. Nag-concert siya noong weekend sa Cebu at ngayong gabi naman sa Pasay. Good memories daw ang baon niya mula sa huling concert niya sa bansa. That was my first experience of going somewhere so far from home and feeling so much love and so welcomed. It's been amazing every time I come. Hot topic naman online, ang marriage news ni na Chris Evans at Alba Baptista. Sa ulat ng People magazine, ikinasal ang 42-year-old na si Chris at 26-year-old na si Alba sa isang private estate sa Massachusetts sa Amerika. Ayon naman sa page 6 ng New York Post, pumirma pa ng non-disclosure agreement ang guests at bawal gumamit ng phone. Kasama rin daw sa guest list ang ilang Marvel co-star gaya ni na Robert Downey Jr., Chris Hemsworth at Jeremy Renner. Para sa GMA Integrated News, ako si Lars Santiago, ang inyong saksi. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, sama-sama tayong magiging saksi! Mga Igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.